So guys, just came home from watching 3 Words to Forever at sobrang ganda niya. So I will make a review about that movie. Keep watching guys. So ayun na nga guys, nakatulala pa rin ako kasi sobrang ganda niya. Walang halong pang bobola, pero grabe nagandahan talaga ako. Sobrang ganda niya. So 3 Words to Forever guys is directed by no other than Cathy Garcia Molina, the blockbuster director. And of course, ang mga bida dyan, si Kathryn Bernardo, Sharon Cuneta, si Richard Gomez, at saka yung collab team ni Kathryn Bernardo doon, si Tommy Esguerra. So, yun. So, this movie is, I think, PG. Ibig sabihin, parental guidance. Kailangan ng guidance ng parents. Pero, 13 years old naman pwedeng manood. So, 13 years old and above. So, okay pa rin. Very wholesome. Wala namang nakakapagpaalala para sa mga batang audience. So, guys, start ako sa mga nagustuhan ko dun sa pelikula. By the way, to those who watch may review about the movie Glorious, maraming pong salamat. Sa mga hindi pa, available pa rin po sa aking YouTube channel. At naggawa din ako ng review para naman sa palabas na halik. At gumawa din ako ng review sa ilang mga athletes natin, tsaka sa ilang mga liga, kagaya ng UAAP PVL. So guys, you can check that out. Available siya sa YouTube channel ko. And also, please subscribe to my channel. Guys, I promise not to be a spoiler. Pipilitin ko talaga yung sarili ko. Pero, promise, hindi ako mag-spoil. Lalo yung mga mahalagang kwento dun sa movie. Kasi syempre, diba, marami pa sa inyo gustong manood. At the same time, baka demanda ko ng Star Cinema. Pero yun, susubukan ko na hindi maging spoiler. Pero simula tayo dun sa mga nagustuhan ko sa movie. Bakit? Yun nga, sobrang nagandahan ako. Una nagustuhan ko guys, yung plot or yung storyline na actually sobrang interesting yung kwento. Kasi syempre, obvious naman sa thriller, di ba? This movie is about family, about love story. Mas umiikot siya sa pamilya. Pero yun, malaking bagay din yung umiikot din siya sa couple, particularly tungkol sa mag-asawa na matagal na, hindi matagal, at saka yung nagsisimula pa lang. Very interesting yung plot. Bakit? Kasi, so ayun nga guys, 3 generation siya. Sa mga millennials, sa ating mga medyo bata pa, si Kathryn Bernardo, tsaka si Tommy Esguerra, silang bahala sa atin. Ang ganda kung paano pinakita yung kwento nila doon. Makaka-relate yung mga millennials, makaka-relate tayo yung mga medyo bata pa. Para naman sa mga hindi na ganong millennial or sa mga tatay at nanay natin, si Richard Gomez at saka si Sharon Cuneta yung bahala doon. Ang ganda din doon, yung mga nasa 20 years na marriage, diniscuss or tinakel yun doon sa kanilang dalawa. And then, yung mga lolo at lola natin, ang bahala naman doon, si Lisa Lorena. Siya yung lola doon ni Kathryn Bernardo. Nanay siya ni Sharon Cuneta. At saka yung asawa niya doon, si Freddie Webb. So, silang bahala. So, ang ganda lang nung kwento, ang ganda lang nung storyline kasi 3 henerasyon yung, kumbaga, kiniter nila. Yung mga millennials, at saka yung mga medyo nasa 10 to 20, 30 years na marriage, at saka yung mga matagal na talaga. So, ang maganda kasi pinakita nila na talagang kahit nasaan ang estado ng couple or ng relasyon, either 10, 20, 30, 40, 50 years, talagang may problema pa din, may issue pa rin, may conflict pa rin. And yun nga, pero maganda din how it ended, kung paano nila binigyan ng solusyon yung mga problema na yun. So, ang ganda ng plot, ang ganda ng storyline. Next guys, na gustong-gusto ko pa yung mga characters dun sa movie. Konti lang sila pero hindi kulang. Kumbaga sobrang sapat sila. Hindi lang sila sapat. I think talagang napakaganda nung role ng bawat isa. Hindi lang yon, ang galing na aktor at actress ng bawat isang nandoon sa movie. Of course, Sharon Cuneta, as we all know, di ba? Sandamakmak na ang movies na ginawa niyan. Pero hindi ko naman kasi napanood yung mga ginawa niyang movies ng 80s, 90s, obviously, di ba? Pero ngayon ko na na-realize bakit siya megastar. Si Richard Gomez naman, napakagaling din. Ang ganda nung yung atake niya sa bilang tatay ni Kathryn at bilang asawa din ni Sharon Cuneta. Ang ganda. Nagpipigil ako kasi baka maging spoiler ako, masabi ko ilang mga detalye sa kwento. Pero ang galing din Richard Gomez. Si Kathryn Bernardo naman, wow! Actually, pangatlo na to na movie niya na talagang sobrang humanga ako sa kanya. Siyempre, Kathryn Bernardo,
kasabayan natin yan, di ba? Nakikita natin yung mga pag-arte niya. Pero talagang ngayon, masasabi ko, Kathryn Bernardo is really, serious siya sa craft niya. At makikita mo talaga yung pagmamahal niya sa pag-arte, makikita mo seryoso siya bilang actress. At ang galing niya sa mga scene na kailangan niyang magpakakulang, magpatawa, nagawa niya yon. At sa mga scene na talagang kailangan niyang lumebel sa galing ng dalawang batikang aktor at actress, si Sharon Cuneta at si Richard Gomez, she nailed it, man. Meron silang scene doon yung pinakamatindi, tatlo sila. Wow, talagang imagine, gawa niya yun, sobrang galing. Grabe si Kathryn Bernardo. Ang galing niya bilang actress, talagang nalagpasan niya yung expectation ko bilang manood. Maganda din dun sa mga characters dun sa kwento, Joros Gamboa. Grabe siya. She took care of the comedy side. Kumbaga, mula umpisa hanggang sa kalagitnaan, lahat ng mga banat niya patok. Talagang yung sinihan, tawa ng tawa. Kahit ako tawa ko ng tawa sa mga malulupit niyang banat. Sobrang nakakatawa siya. Alam mo si Joros Gamboa, talagang favorite niya ng Star Cinema kasi sobrang galing niya talaga magpatawa yung mga banat niya. At saka, hindi, kung paano niya i-deliver yung mga linya. Ang galing. She took care of the comedy side. Yung wit niya, yung pagiging witty niya, pagiging humorous niya, yung wit tsaka humor niya, sobrang excellent. Actually, to si Joros Gamboa, medyo underrated no? He deserves exposure. Not only that, yung magbida naman siya, di ba? Isang revelation din dito, yung collab team ni Kathryn Bernardo. Of course, sa mga Katniel fans, don't hate me, gusto ko din ng Katniel. Pero, syempre, si Kathryn kailangan din niya, di ba, na i-expose naman yung sarili niya sa ibang love team. At yung Tommy Esguerra, wow! First time ko siyang mapanood ng ganito kaseryoso na drama. Actually, hindi ko rin siya masyado nakikita sa ilang mga show Doon nga, ito nga lang sa movie na to. And nakakasabay siya. In all fairness, ang galing niya. Kahit yung mga scene na yung silang dalawa ni Kathryn Bernardo, meron silang mga medyo mabigat na eksena doon. Ang galing niya, men. So, pati si Freddie Webb tsaka si Lisa Lorena, ang galing din nila. Wala talaga ako masabi. Sa kanila, actually, umiikot yung kwento. Halos sila lang naman yung mga characters. Pero, ang galing. Grabe, ang sarap talaga nilang panoorin. Yung nagustuhan ko pa guys, yung cinematography, wow! Na-appreciate ko yung Ormoc kasi yun, medyo spoiler ng konti, sorry. Pero yun lang naman yung i-reveal ko. Sa Ormoc nangyari, or kumbaga yung pinakasentro ng kwento nangyari sa, yung pinakasentro ng kwento or yung ng palabas nangyari sa Ormoc, which is grabe, ang ganda pala ng Ormoc. Ang ganda na cinematography. Meron dong scene si Richard Gomez at saka si Kathryn Bernardo, nag-uusap sila. Tapos, nung pinakita yung likod nila, grabe, sobrang ganda ng view, ang ganda ng langit, ang ganda ng paligid, ang green, ang ganda ng cinematography niya. Tapos, meron ding dong beach na scene or yung dagat, towards the end na yan. Hindi ko re-reveal kung ano yun, pero ang ganda din. Talagang na-realize ko, grabe, napakaganda ng Pilipinas. Na-showcase ang Ormoc sa movie na ito, which is very excellent. Gusto ko tuloy bisitahin yung Ormoc kasi diba hindi naman niya masyadong nailalabas sa mga ilang movies, sa ilang mga teleserye, pero dito ang ganda ng Ormoc. Tapos sa mga transitions, like from one scene to another, usually yun magandang scenery or magandang lugar dun sa Ormoc. Ang ganda. Gusto ko din yung cinematography sa movie na to. So yun yung mga nagustuhan ko guys sa palabas. Actually, kung worth watching ba siya, yes, sobrang worth it. Kaya kung meron kayong time or wala kayong time, basta gusto niyo ng stress reliever at saka ma-remind tungkol sa importance ng family, if you are a couple, you can really watch this movie. Ako, sobrang sinasuggest ko na panoorin to. Worth watching. So kanina na-discuss ko yung mga gustong-gusto ko sa pelikula, which is very obvious naman na nagustuhan ko talaga siya in general. Pero meron din ako ilang mga comment na hindi ko masyadong nagustuhan naman. So una, naghahanap ako ng mga songs or yung background music na maganda. Kasi usually, di ba, kapag nanood tayo ng movie, yung background music, ang laking factor niya. O di kaya yung theme song mismo ng movie, malaking factor siya. Pero dito wala. So yun yung hinanap ko. Yun yung nagkulang. Walang magandang background music. Kumbaga yung music scoring ba yung pinaka-term nila doon? Wala. As in, kahit nga yung theme song, hindi ko masyadong narinig kung ano talaga. So walang impact pagdating sa music.
Tapos pangalawa, since this is a mainstream, medyo OA yung release ko. Kasi this is also a partnership of, or is sponsored by Rebesco. Sorry, by Rebisco. At the same time, Star Cinema. So, yun lang. Ang dami lang papel ng Rebisco. Yung biscuit na Rebisco. Ang dami. Yun lang ang nakakalungkot sa mainstream kasi minsan napakaganda na nung scene. Kagaya nung may scene si Sharon tsaka si Richard. Pero, ayun, pumasok yung Rebisco. Medyo nakakasira lang yun ng konting mood. Pero syempre, naiintindihan natin kasi business is business at saka mainstream siya. Tapos pangatlo, meron lang hindi masyadong clear na audio or yung, kasi there was one scenario, yun nga yung pinakamatinding scene between tatlo sila, si Catherine, si Richard Gomez at saka si Sharon Cuneta. Dahil sobrang yung pag-iyak ni Sharon Cuneta, Christy siya dun sa pelikula, hindi na malinaw yung mga sinasabi niya. Ako hindi ko na masyadong narinig yung iba. Wala din siyang subtitle. So, ayun, kumbaga much better kung mas malakas o malinaw pa yung pagkakasabi ng dialogue din ni Sharon o di kaya may subtitle. So, yun lang naman yung ilang mga napansin ko na medyo hindi okay sa akin. Guys, before I end this review, of course, I'd like to affirm, aside sa mga artistang napakagaling, sobrang galing talaga nila. Syempre si Direk Cathy Garcia Molina. Sobrang idol ko talaga yan eh. Kahit noon pa pag gumagawa ako ng review, talagang Direk Cathy Garcia Molina is really one of the best. And sa akin, para sa akin, she's really a legend. Ang galing niya, she is a legend kasi yung trabaho niya talagang hindi basta-basta. Tapos iba talaga siya bilang director. Ang ganda ng mga atake niya. So, direct. Kasi parang narinig ko, diba, mag-retire na siya, early retirement. Baka naman, consider nyo po na hindi. Kasi sobrang galing niya po talaga. At hinahangaan ko po talaga kayo. Sobrang. Guys, marami ding napakagandang mga linya dun sa buong movie, mga tagos kumbaga na linya. So babasahin ko, tapos i-share ko na din kung ano yung pinaka-na-realize ko sa mga linya na yon. Pero hindi ko po i-spoil kung sino ang nagsabi noon at saka saang banda sa kwento yun. Para talagang panoorin nyo guys. So ito una, sabi, hindi nakukuha sa haba ng relasyon kundi sa tibay ng pagsasama. Totoo naman, di ba? Alam natin yan. Ito pa, lahat talaga ng nasisira, naayos at nabubuo pa rin. So, kailangan lang ng willpower at saka yung magdidesisyon tayo. Ayusin na kapag nasira. Sabi pa dito, hindi ako sigurado sa maraming bagay pero sa'yo, sigurado ako. Anak, sobrang nakakakilig to. Kung sino nagsabi, yun, alamin po ninyo. You made me feel so guilty about lying. Tapos sa huli, malalaman ko, nagsisinungaling kayo. Itong linyan to masakit. Kasi diba, feeling mo talagang betrayed ka. So, maganda ding malaman kung sino yun. Sino nagsabi. Ito, nasa trailer naman to, diba? Yung sinabi na ang hirap maging anak mo, ang hirap maging asawa mo, ang hirap mong pasayahin, ang hirap mong mahalin. Sobrang sakit nito. Ito naman, nasa trailer din. Sana maintindihan nyo rin na hindi rin madali maging ina mo. Hindi rin madaling maging asawa mo. Sakit, no? Nakakasawa na ako na lang ang laging nag-aalala. Pero parang ako, hindi inaalala. Masakit din to. Break but not break up. Tao lang ako, minsan nasasagat. Pero ang lagi kong inaalala, yung masayang karanasan namin dalawa. Hindi ko binabalikan yung malungkot, yung mga pangit na nangyari. Ito, there's so much wisdom dito sa linya na to. Kasi kung sino yung nagsabi, ayoko din sabihin. Pero di ba, break but not break up. Yung parang idea niya is magpahinga ka, pero wag kang susuko. No? Parang ganun yung konsepto nito or yung niya, kumbaga, konteksto niya. Hindi naman pwedeng mahalin mo siya doon sa maganda lang niya. Dapat pati doon sa pinakapangit niya. Di ba? Ganda. Kumbaga, love is really a commitment eh. Hindi lang sa mga panahon na okay siya, magaling siya, maganda siya. Pero kahit sa mga panahon na mahirap na siyang mahalin at saka yun, kita na yung mga weaknesses niya. Max. Kapag malakas siya, malakas rin ako. Kapag mahina ako, mahina rin siya. Kasi we are one. Wow, ganda. I'm sorry, I've been selfish, I've been unfaithful. Ito, tagusto sa akin kasi 'di ba ang hirap minsan maghingi ng sorry, ang hirap aminin kung ano yung pagkakamali natin. So tumagos sa akin 'to. Ang ganda ng pagkakasabi nito. Ito din maganda. Sorry kung tumigil akong sabihin na mahal kita at kung hindi ko napaparamdam sa'yo na mahal kita, but I really love you. Yeah, kailangan talaga natin mag-sorry kapag gano'n, kapag hindi na natin pinaparamdam or nasasabi na mahal natin ang isang tao. Yo! Ganda, diba? So, ilan lang to sa mga talagang tagos na linya doon sa buong pelikula. Sobrang ganda niya, guys. Panoorin niyo talaga siya.
Last guys, bakit 3 words to forever? Kasi dun sa, ayoko maging spoiler ha, pero ikaw, ano bang 3 words to forever mo? Ako, ang 3 words to forever ko, yung take out ko after watching that film, of course, una, family is love. Talaga naman, no? Pangalawa, family is everything, di ba? Pangatlo, we need love. Dapat we all need love, pero dahil 3 words lang siya, we need love. So, madami din na 3 words to forever doon sa buong movie. Ang ganda din how the movie ended. Very creative talaga si Direk Cathy Garcia Molina. Kasi yung ending niya, may connection dun sa opening scene niya, even dun sa mga gitna na pinakita. So, hindi ko i-spoil yun, nangako ako kanina, pero yun, magandang abangan nyo din yun. So, kahit sina, lahat ng bida doon, may mga 3 words din sila to forever. So, yun yung magandang tanong. Ikaw, anong 3 words to forever mo? Ako, nasabi ko na kanina yung take away ko or yung nakuha ko dun sa movie. There's so much to learn in the movie. May entertain ka, matatawa ka, salamat kay Joros. Ang dami mong patututunan tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pamilya. Napakagaling ng mga artista, wala akong masabi. Worth it na talagang panoorin siya. Yun ang pinakamasasabi ko. One of the best. And of course, Direk Cathy Garcia Molina, the best ka talaga. That's all guys. Thank you so much for watching this movie review. And again, please subscribe to my channel, Jayden Yael po. I am doing review about sports and movie. Thank you so much for watching. Bye. Guys, please subscribe to my channel. Thank you. Thank you. Please subscribe to my channel.